Hey, kumusta mga kababayan? Saan ka man ngayon? Okay, saan ka man ngayon? Sa Quezon City, Dubai, Toronto o Jeddah? Alam natin na mainit na politika sa Pilipinas. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakabagong kontrobersiya, si Senator Risa Hontiveros at dating PCO Secretary Trixie Cruz Angeles nasangkot sa isang viral video na may kinalaman kay Michael Maurilio alias Rene. Ano ang totoo? Sino ang tama? At bakit mahalaga? Itong malaman natin, no? Lalo na para sa mga kabataang Pilipino at OFWs na gustong maunawaan ang tunay na laman ng balitang ito. Kamakailan, nag-ain ng cyber libel complaint si Senator Riza Hontiveros laban sa ilang vloggers kabilang si Trixie Cruz Angeles dahil sa pagpapakalat umano ng fake videos ni Marillo. Pero heto ang plot twist. Sinabi ni Cruz Angeles, hindi ko pinaikot ang video laban kay Hontiveros. So ano ang nangyari? Bakit biglang naging mainit ang labanang ito? Ngayong episode babalikan natin ang mga detalye, susuriin ng dalawang panig at bibigyan natin kayo ng fact-based na pagsusuri na may halong witty commentary para hindi kayo mabore. Layunin natin maabot ang 100,000 subscribers kaya't i-click ng subscribe button, i-like, i-share sa mga kaibigan mo sa Riyadh, Sydney o Hong Kong at magpadala ng super thanks para suportahan ang aming content na laging diretso at matalas. Para sa mga OFWs ito ang channel na magbibigay sa inyo ng tunay na kwento mula sa Pilipinas kahit nasa Dubai, Singapore o Los Angeles kayo. Okay noong July 2, 2025, nagmarcha si Senator Risa Hontiveros sa National Bureau of Investigation kasama ang kanyang legal team at naghain ng cyber libel complaint. Ang target isang viral video ni Michael Maurilio alias Rene na nagsabing pinayaran siya ni Hontiveros ng 1 million pesos para magsinungaling laban kina dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Vice President Sara Duterte at Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Hontiveros, dangerous lies daw ito at bahagi ng isang orchestrated disinformation campaign kasama sa kanyang reklamo ang mga vloggers tulad nina Trixie Cruz Angeles, Crisette Chu at Sas Sasot. Pero teka, mga kababayan, hindi ito simpleng chismis. Si Hontiveros bilang chairperson ng Senate Committee on Women ay kilala sa kanyang mga investigasyon sa mga issue tulad ng abuses sa Kingdom of Jesus Christ, KOJC. Kaya't kapag sinabi niyang fake ang video, dapat ba nating agad paniwalaan o may mas malalim na kwento rito Ang punto ni Hontiveros, ang video na hindi lang bastos kundi illegal. Sabi niya, ito ay cyber libel dahil may malicious intent na ipakalat sa malawak na audience at direktang tumutukoy sa kanyang bilang public official Dagdag pa niya, si Maurilio ay posibleng kinidnap at pinilit na magsalita laban sa kanya at hiniling sa NBI na imbestigahan ang pagtanggol Valiente page na nag-upload ng video. Pero heto ang tanong, kung totoong sinasabi ni Hontiveros, bakit hindi pa rin malinaw kung sino ang tunay na nasa likod ng video? At bakit si Maurilio na dating witness sa kanyang Senate probe, biglang nagbago ng kwento Hindi ba't parang teleserye ito? May plot twist sa bawat episode. Kung ito nga ay disinformation campaign, sino kaya ang direktor nito? Si Hontiveros ang bida sa sarili niyang kwento. Ang senador na lumalaban sa fake news, pero sa totoo lang, parang ang script ay ng labanang ito ay sinulat ng isang call center sa Makati dahil masyadong magulo. Senator Risa, ikaw na nga ang bida, ikaw pa ang kontrabida sa mata ng iba. Kaya para sa mga kabataan sa Cebu, o OFW sa Dubai or Abu Dhabi, mahalagang suriin natin ito. Ano ang motibo ni Hontiveros sa pagsampa ng kasong ito? Gusto niya bang protektahan ang kanyang pangalan o may mas malaking political agenda? Ngayon, pagtuunan natin ng pansin si Trixie Cruz Angeles, dating PCO Secretary at abogado. Sa isang panayam, sinabi niya, hindi ko pinaikot ang video laban kay Hontiveros. Ayon kay Cruz Angeles, ang kanyang sinabi ay opinion lamang at hindi niya nirepost ang video ni Maurilio. Sa katunayan, question niya nga kung bakit siya isinama sa reklamo ni Hontiveros dahil wala naman daw siyang
direktang kinalaman sa pagpapakalat ng video. Si Cruz Angeles ay kilala bilang isang vocal supporter ng pro-administration figures, no? Tulad ng mga Duterte at Kibuloy. Kaya't natural lang na maging target siya ng mga kritiko, di ba? Pero teka, kung opinion lang sinabi niya, bakit siya isinama sa cyber libel complaint? Parang sinabi mo lang na kapitbahay mo na uy, ang gulo ng politika, tapos bigla kang kinasuhan. Ang depensa ni Cruz Angeles ay simple. Hindi siya ang source ng video at ang kanyang mga komento ay nasa loob ng kanyang karapatan sa free speech. Pero heto ang catch, ha? Sa ilalim ng Philippine Cybercrime Prevention Act, ang pagpapakalat ng malicious na impormasyon kahit hindi ikaw ang original na nag-post ay maaari maging basihan ng cyber libel. Kaya kahit sabihin ni Cruz Angeles na opinion lang, ang tanong ay hanggang saan ang limitasyon ng free speech sa social media. No, kung si Cruz Angeles ay magiging bida sa isang pelikula, siguro ang pamagat ay hindi ko yan pinaikot, the Trixie story. Pero seryoso mga kababayan, parang laro ng pass the message ito, ha. Si Morillo ang nagsalita, ang Pagtanggol Valiente ang nag-upload, at si Cruz Angeles ang nadamay dahil nag-comment. Kaya't para sa mga OFW sa Qatar o Vancouver, tanungin natin, kung ikaw ang nasa posisyon ni Trixie, paano mo ididepensa ang sarili mo? Mag-comment ka sa baba, ha, at share mo rin itong video sa mga kaibigan mo sa London o Melbourne. Ngayon, pag-usapan natin ang sentro ng kontrobersiya. Si Michael Maurilio alias Rene, noong 2024, siya ang witness na nagbigay ng testimonya laban kina Kibuloy at ang mga Duterte sa Senate probe ni Hontiveros. Sabi niya, nakita niya ang mga armadong miyembro ng pamilya Duterte sa Glory Mountain ng KOJC. Pero noong June 2024, biglang nag-viral ang video niya sa Pagtanggol Valiente page, kung saan sinabi niyang binayaran siya ni Hontiveros ng 1,000,000 piso para magsinungaling. Pero heto ang kicker, ha. Ayon kay Hontiveros, si Morillo mismo ang nag-text sa kanyang staff noong June 22 at 23 na sinasabing kinidnap siya ng KOJC at hinintay ang rescue sa Glory Mountain. So sino ang nagsasabi ng totoo? Si Morillo ba ay biktima ng kidnapping o siya ang mastermind ng pag-ikot ng kwento? Ang Pagtanggol Valiente page ay nilikha isang araw matapos ang huling komunikasyon ni Morillo kay Hontiveros. Suspisyoso, di ba? Kung totoo ang sinasabi ni Hontiveros na kinidnap, no? Na kinidnap si Morillo, bakit biglang may ganitong page na nagpro-promote ng video niya? At kung totoo naman ang sinabi ng Morillo, bakit hindi siya nagpakita sa publiko para kumpirmahin ang kanyang kwento? Parang nawawala ang pangunahing artista sa gitna ng pelikula. Kung ito ay isang teleserye, si Morillo ang karakter na lagi may bagong kwento bawat linggo. Isang araw, ha, witness siya ni Hontiveros, sa susunod bida siya sa Pagtanggol Valiente. Kaya't parang sa mga kabataan sa Davao o OFW sa Milan, tanungin natin, sino ang tunay na nasa likod ng Pagtanggol Valiente? At bakit parang lagi lahat ng involved ay may sariling bersyon ng truth, ha? I-like mo ng video na ito at magpadala ng super thanks para tuloy-tuloy ang aming pagsusuri sa mga ganitong issue. Ngayon, zoom out na tayo. Ang labanang Hontiveros versus Cruz Angeles ay hindi lang tungkol sa dalawang personalidad. Ito ay tungkol sa mas malaking issue, disinformasyon sa Pilipinas. Ayon sa isang ulat mula sa Freedom House noong 2024, ang Pilipinas ay isa sa mga bansang mas mataas na antas ng online disinformation, lalo na sa panahon ng eleksyon. Ang social media platforms tulad ng YouTube at Facebook ay naging battleground ng mga political narratives. Okay, sa kaso ni Hontiveros, sinabi niyang ang video ni Maurillo ay bahagi ng isang orchestrated campaign para siraan siya at ang Senado. Pero sa kabilang banda, ang mga tulad ni Cruz Angeles ay nagsasabing sila ang biktima ng pagsupil sa free speech. Kaya para sa mga kababayan natin sa Los Angeles o Singapore, mahalaga maunawaan paano natin malalaman kung alin ang totoo sa gitna ng ingay ng social media. Ang disinformation ay hindi bagong problema. Noong 2016 at 2022 elections, nakita natin kung paano ginamit ang social media para manipulahin ang opinyon ng publiko. Pero ang kaso ni Hontiveros at Cruz Angeles ay nagpapakita ng mas komplikadong labanan, ang pagbabalanse ng karapatan sa malayang pananalita at ang proteksyon laban sa paninira. Sa US at UK, halimbawa,
may mas mahigpit na batas laban sa defamation. Pero may malakas ding proteksyon sa free speech. Sa Pilipinas, paano natin ito babalansehin? Dagdag pa rito ang papel ng mga vloggers tulad ni Cruz Angeles ay nagpapakita kung gaano kalakas ang impluensya ng social media influencers sa politika. Pero kapag nadadamay sila sa legal na laban, anong implikasyon nito sa mga content creators sa Manila, Cebu o kahit sa Dubai? Kung ang politika ay isang laro ng chess, ang social media, ang chessboard at ang mga vloggers, ang mga pawns na laging nadadamay. Pero seryoso, mga kababayan, parang ang labanang ito ay isang online version ng Game of Thrones. Lahat gusto ng maging hari o reyna ng katotohanan. Pero sino ang tunay na mananalo? Kaya't i-share mo na itong video na ito sa mga kaibigan mo sa Montreal, Riyadh o Sydney. At mag-comment, anong tingin mo sa papel ng social media sa politika? Ngayon, pag-usapan natin ang batas. Ano ba talaga ang cyber libel sa ilalim ng Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012? Alam niyo po mga kababayan, itinuturo ko po ito. Ang cyber libel ay tumutukoy sa pagpapakalat ng malisyosong impormasyon online na may layuning siraan ang isang tao. Ayon sa batas, ang parusa ay maaaring hanggang 7 taon na pagkakulong at multa. Pero teka mga kababayan, hindi ba't parang masyadong malawak ang definisyon nito? Kung magpo-post ka ng opinion sa Facebook, maaari ka bang kasuhan ng cyber libel? Sa kaso ni Ontiveros, sinabi niyang video ni Maurilio ay may malisyosong layunin at naipakalat sa malawak na audience. Pero para naman kay Cruz Angeles, ang depensa ay hindi siya ang original na nag-post ng video. Kaya't bakit siya nadamay? Ang tanong, okay, paano natin maproprotektahan ang ating karapatan sa malayang pananalita habang pinapanagot ang mga tunay na nang-aabuso sa social media? Ang cyber libel law sa Pilipinas ay kontrobersyal dahil madalas itong ginagamit ng mga makapangyarihan para patahimikin ang kanilang mga kritiko. Sa ibang bansa tulad ng Canada o Australia, may mas malinaw na linya sa pagitan ng defamation at free speech. Halimbawa, sa Canada, kailangang patunayan ang pahayag ay hindi lamang malisyoso, kundi talagang mali at nakasira ng reputasyon. Sa Pilipinas, ang batas ay medyo malabo, kaya't madaling nadadamay ang mga tulad ni Cruz Angeles. O para sa mga OFW sa Doha o London, mahalagang maunawaan ito Kung magpo-post ka online, mag-ingat sa iyong sinasabi dahil ang batas ay maaaring gamitin laban sa iyo kahit nasa ibang bansa ka. Kung ang cyber libel ay isang laro parang Pinoy henyo, ito ay kailangan mong hulaan kung ano ang malisyoso at kung sino ang makakasuhan. Pero seryoso mga kababayan, ang batas na ito ay parang double-edged sword. Proteksyon sa isang banda, pero pwedeng gamitin para supilin ang opinyon sa kabilang banda. Kaya't isubscribe mo na ang channel natin para sa mas maraming ganitong pagsusuri. At magpadala ng super thanks please para suportahan ang aming misyon na maabot ang 100,000 subscribers. Kaya't ano ang natutunan natin ngayon? Una, si Risa Ontiveros ay naghain ng cyber libel complaint laban sa mga vloggers tulad ni Trixie Cruz Angeles dahil sa isang viral video ni Michael Maurilio na nagsasabing binayaran siya para magsinungaling. Pangalawa, si Cruz Angeles ay maring itinanggi ang kanyang direktang kinalaman sa video at kunestyon ng kanyang pagkakasama sa reklamo. Pangatlo, ang isyong ito ay nagpapakita ng mas malaking problema ng disinformation at ang komplikadong relasyon ng free speech at cyber libel sa Pilipinas. Para sa mga kababayan natin sa Manila, Dubai, Toronto o Sydney, mahalagang suriin natin ang mga balitang ito ng may kritikal na pag-iisip. Huwag tayong magpadala sa emosyon o sa viral na content, suriin natin ang katotohanan. Kaya't mga kaibigan, kung nagustuhan ninyo ang pagsusuri natin ngayong gabi, i-click ang subscribe button at i-hit ang notification bell para hindi kayo makaligtaan ng susunod nating video. I-share ito sa mga kaibigan ninyo sa Hong Kong, Qatar o Melbourne at mag-comment sa baba. Sino sa tingin ninyo nagsasabi ng totoo? Si Ontiveros o si Cruz Angeles? At huwag kalimutan magpadala ng super thanks para suportahan ang aming channel. Layunin natin ang 100,000 subscribers at kailangan natin ang tulong nyo. Lalo na sa mga OFW sa Saudi, Japan at Canada.
Salamat sa panonood mga kababayan. Hanggang sa susunod ha. Keep it real, keep it critical at laging maging maingat sa social media. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na episode. Mabuhay ang Pilipinas!